At ngayon pong mainit na talaga ang panahon, halos walang patayan ng mga ventilador at air conditioner o aircon. At kakambal niyan siyempre ang pagtaas na inyong babayarin sa inyong kuryente. Pero at para wag kayo mabigla, eto tuturuan namin kayo kung paano nyo babasahin ang inyong bill at kung paano nyo kwekwentahin ang konsumo ng inyong mga gamit o appliances. Ito po ang pagtutok ni Michael Bahatin. Kahit pa todo aircon, electric fan at pag-inom ng mga pampalamig, may mga oras na di pa ito umuubra sa tindi ng init. Sumusuko na nga ang ilang mga gamit na magdamagan nakatutok sa atin tulad ng mga ventilador, aircon at refrigerator. Pihado kung di ka matiisin, mag-iinit lalong ulo mo kapag nakatanggap mo na ang bill ng kuryente. Dahil ang mga appliances na ito, ang mga pangunahing malakas kumonsumo ng kuryente. Kada kilowatt hour ang singil sa iyo. Ano nga ba ang isang kilowatt hour? Ipagpalagay natin na ang bumbilyang ito ay may halagang 100 watts. Kapag sabay-sabay o sama-sama silang 10 bombilya, ang halaga nito ay 1,000 watts o 1 kilowatt. Kapag sinindihan mo to ng sabay-sabay sa loob ng isang oras, ang halaga ng pinukonsumong enerhiya ay 1 kilowatt hour. Kung ayaw mo mabigla at palaging nanguhula sa bawat dating ng bill ng kuryente, matutong magbasa ng iyong bill. Sa bill ng iyong kuryente, kasama ang generation, transmission at distribution charge, pati na mga subsidiya at buwis. Depende kung gaano kakalakas kumusumo ng kuryente ang singil. Halimbawa, ang mga karaniwang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan ngayong Abril, nasa mahigit 10 piso kada kilowatt hour ang singil. At para malaman ang aktual na konsumo, nakalagay naman sa bawat electric appliance kung ilang watts ito. Mas mataas ang wattage, mas malakas ang kuryente. Kung ilang oras ang gamit at magkano kada kilowatt, ito ang konsumo ng kada appliance mo. Simple mathematics, ika nga. Kaya ang 1,000 watts na plancha na gagamitin sa 2 oras ay nagkakahalaga ng mahigit 21 pesos. At kung 2 oras ka kada araw mamalansya, sa isang buwan, 666 pesos ang gastos mo para mapanatiling spooting ang iyong pananamit. Sa mga bigatin at halos hindi na pinapatay na appliance, unahin natin ang refrigerator. Unang tip mga kapuso, kung ang modelo ng iyong ref ay year 2000 pababa, palitan nyo na ng bagong modelo. Dahil doble o higit pa ang konsumo sa kuryente ng luma ninyong ref kumpara sa mga mas bagong modelo. May sinusunod na kasing bagong energy efficiency rating ang mga bagong modelong appliance. Malayo ba yung diferensya? Sir, medyo malayo. Siguro mga 3 hanggang 5 taon ng mabilis na pagbabago ng ng teknolohiya. So, from year 2001 siguro pababa, sir. Yun yung mga appliances na mas malaki ang konsumo ng kuryente kumpara sa mga bago natin ngayon. At dahil dito, huwag ka na magtaka. Nakalipat ka nang nagsulputan ng mga surplus shops sa mga ref, aircon at iba pa, na mula sa mga bansang Japan, Australia, Korea at US. Mura nga, pero kung ikukumpara sa bago, ang maliit na aircon na ito, kaya lamang magpalamig ng maliit na kwarto. Sa bago na parehong watts, kayang palamigin ang buong sala nyo. Mura ba mga ref dito? Bali, sa bulsa ng mahihirap, para sa mahihirap. Mga magkano average? Mga 3,300 to 3,000. Magkano to? To 5,500 ang ano natin. 5,500. Ilang watts yan? Depende sir, may nasa 300 watts po. Ibig sabihin, ilang watts to? So, ayan po is 82 watts po siya, 82 sir. watts lang. Yes, sir. So, mababa pa sa isang bumbilyang fluorescent, ano? Kaya naman, mag-ikot na sa inyong bahay at alamin kung ano appliance nyo ang matitipid at ano ang dapat nang palitan. Michael Pati, nakatutok, 24 oras.